Tuesday mga kabulgar at welcome na po sa Bulgaran na. Ayan, second episode na po tayo at ngayon magchichikahan na naman tayo sa loob ng ilang minuto. Maraming salamat po sa mga tumutok pala kahapon dito sa ating pilot episode. At ngayon po, maiinit na balita na naman ang hatid sa inyo ni Atengjanis Navida para ngayong Martes. At syempre, para sa line-up natin, wag na nating patagalin. Ako, dahil sabi ko nga po, Feb-ibig gayon. Kaya ang ating unang chika ay tungkol din sa usapang puso. At ang latest nga po dyan ay itong si Carla Estrada. Meron na bang bagong jowa si Carla? Anyway, kahapon po nakachikahan natin si Miss Carla, very fresh, sa kanyang contract signing para sa bago niyang endorsement na W Express. At ngayon nga, tinatawag na siya bilang bagong Cargo Queen Mother. Ayan, nadagdagan yung kanyang title from being Queen Mother, ngayon Cargo Queen Mother dahil dun sa kanyang bagong endorsement. At syempre, palalagpasin ba ng press people na makausap si Carla tungkol sa kanyang buhay-buhay? Una ngang naitanong natin kay Carla, syempre, bilang cargo queen, ano ba yung may tuturing niyang heaviest cargo na dinala niya sa buhay? Alam naman natin si Carla, single mother, di ba, for a long time. At ang nag-iisang kasama niyang nagtawid sa kanyang buong pamilya, noong mga panahong na struggling pa lang sila, ay ang kanyang panganay na si Daniel Padilla. Kaya ayan naman sabi ni Miss Carla, si Daniel talaga ang may tuturing niyang siguro pinakamalaking na itulong sa kanilang pamilya. At hindi naman napapagod si Daniel sa pagtulong, kaya yun ang nakakatuwa kay DJ. Kaya magtataka ba tayo kung bakit sobrang blessed si DJ sa kanyang career? O di ba? Pero ito nga, nang iniintriga natin si Miss Carla kung ano bang latest tungkol kina Daniel Padilla at Carla Estrada. Nako, naka-zipper ang bibig ni Miss Carla at ayaw magsalita. Pero pag ang tungkol naman sa kanyang love life ang pinag-uusapan, nako, ayan, umiiwas pa si Carla nung una ayaw pang magsalita. Pero nung sinabi natin na, ano ba, kumusta lang yung love life, parang ang blooming niya ngayon. At kung makikita niyo sa mga pictures niya kahapon, grabe ang sexy ni Carla, di ba? Pero sabi nga niya, wag muna nating i-prioritize yung ating love life. Parang sabi niya, sa edad ko ngayon, nakakahiya na pag may usapang puso pa rin pinag-uusapan, di ba? Why not naman, di ba? Wala namang edad ang pag-ibig. Kung si Miss Ay de las Alas nga, di ba? Hanggang ngayon, umaasa pa rin naman na darating yung kanyang Mr. Right. Bakit naman hindi si Carla? Mas bata naman si Carla, di ba? At saka sabi nga niya, okay, sabi niya, kung sakaling may dumating, welcome naman at game pa rin siyang magkaroon ng boyfriend. Kaso sa ngayon, hindi pa rin available yung kanyang Mr. Right. At sa sitwasyon niya, syempre di ba nga naman, alam nating marami siyang anak, tapos sikat siya, napakahirap talaga para sa isang celebrity ang makatagpo ng totoong pag-ibig. Lalo na't yung past relationship niya, yung huling naging boyfriend niya, di ba? Kung matatandaan nyo na nasabit pa sa iskandalo, di ba? At buti na nga lang, si Miss Carla ay hindi talaga magpapatalo at talagang palaban. Bilang alam naman natin, single mom, ang dami ng pinagdaanan ni Carla Estrada, kaya hindi mo siya talaga mabubugbog, no? Hindi siya masasaktan at hindi siya aabot dun sa puntong kaya siyang abusuhin ng isang lalaki. Kaya siguro, isa rin yun sa parang nahihirapan din siyang maghanap ng Mr. Right. Diba? Dahil sa kanya nga namang estado ngayon, ang daming lalo na kung may isa kang anak na tulad ni Daniel Padilla na for sure inaalam pa kung sino yung mga malilig sa kanyang mother, di ba? At I'm sure kailangan din ni Carla na tanggap din ng mga anak niya yung kung sino man yung magiging karelasyon niya. Kaya importante may approval din ng mga bata, di ba? Kahit pa sabihin natin nasa edad na siya at siya yung mother, syempre kailangan din tanggap yung mga anak ni Carla and at the same time tanggap din ng mga bata yung kanyang magiging partner. Ayan. So, Miss Carla, kung saan ka masaya, go ako. Pero, yun nga, sana mas maging maingat tayo ngayon sa pagpili, di ba? Lalo na't ang dami-daming scammer. Pero, malay natin, di ba? Baka sa AFAM. Baka nasa AFAM ang kinabukasan mo, Miss Carla. Ayan, okay. Yung atin namang next item. Ayan, ako.
Tungkol naman ito sa pinagdaraanan ngayon ni Miss Claudine Barreto. Pero ayan, nakita natin ha, ang daming comments ni Claudine sa kanyang IG post, lalo na nung sinabi niyang in pain siya matapos ang aksidenteng nangyari doon sa taping ng Totoy Bato. Dahil recently lang, a few days ago, nagkaroon ng aksidente doon sa fight scene nila ni Miss Yula Valdez sa isang parang prison scene. So, makikita natin na bumagsak si Claudine at ang tumama sa kanya, yung kanyang ulo, likod at balakang. Kaya ngayon, sabi nga niya, ang sakit pa rin ng kanyang, sinugod siya sa ospital actually, and hanggang ngayon, kinukunan pa siya ng mga test, at waiting pa siya kung ano talaga yung resulta ng test sa kanya, dahil nakakaramdam pa nga rin siya ng pain. At yung mga fans naman ni Claudine, they're all praying na sana maging okay siya, kasi katatapos nga lang, di ba, nung mabigat na pagsubok na dumating sa kanilang magkakapatid nung namatay yung kanilang mother na si Mami Inday Barreto. And then ngayon eto naman, 'di ba? Ang hirap nung pinagdaraanan ni Claudine. Pero of course, bilang isang professional, kailangan niyang ituloy yung taping eh. Ganoon naman ang mga celebrities, di ba? Sabi nga nila, whatever happens, the show must go on. Hindi pwedeng dahil may nangyari sa'yo, mag-i-stop yung buong production. So being a professional, talagang kahit na katatapos lang ng pagkamatay ni Ma'am Inday, ayan, makikita na natin si Claudine. Nagte-taping, nagte-TikTok, ayan, siguro parang way na rin niya yun para makarecover, hindi masyadong malungkot, dahil alam naman natin, may mga pinagdaanan ding depression si Claudine before. Ayan. So, okay. Ayan, sa mga nakatutok sa atin ngayon, may mga nakikita na akong nagko-comment. Kung meron po kayong mga comments, any questions, yung mga gusto niyo sabihin, pwede po kayong mag-comment sa ating comment box. At kapag may time po, babasahin po natin yan. At isa-shoutout po natin, katulad ni Miss Yoli de Los Santos. Ayan, ang aking mama Yoli. Okay. And then, ayan. So, ayun nga, kay Claudine, sana lang maghinay-hinay na lang next time. And kung pwede namang magpa-double, di ba? Kasi syempre hindi naman na siya bumabata. At saka kung ganung mga fight scenes, delikado talaga para sa isang katulad niya na ngayon palalo, ang laki ng ipinayat ni Claudine, di ba? Parang ang tingin ko nga sa kanya, ang lampa niya na or ang hina na ng katawan niya para sa mga ganong eksena. So mas magandang mag-ingat na lang next time para sure na hindi maaksidente, 'di ba? O at least maiiwasan yung mga ganon kung double tsaka yung mga stuntman ang talagang gumagawa. Ayan. Okay, yung atin na mga next item. Nako, eto. Mainit-init pa. Ang tungkol sa nangyari sa last Wonderful Moments Music Festival last February 8 lang. Kung saan ito nga, naging usap-usapan dyan guys, yung pag-iyak ni Bini Aya. Ayan, si Bini Aya, alam naman natin, napakaraming fans ng Bini, di ba? At katatapos nga lang din ng kanilang concert sa with Sex Bomb Girls na talaga naman ding sinigawan, tinilian, at talagang inabangan ng mga fans dahil ang dami nag-aabang. Ano kayang mangyayari kapag nag-collab ang Bini at ang Sex Bomb, di ba? So, sa mga nagsasabi na parang, ay, nalaos na ang Bini, feeling ko naman hindi pa, guys. Kasi eto nga, talagang ang dami pa rin nilang shows. Parang back-to-back yung kanilang mga concerts. Ayan, oh. So pagkatapos nga nung sa guesting nila sa Sex Bomb, nandito rin sila sa Wonderful Moments Music Festival na ginanap sa SMBC Music Ground last February 8. At ang mga guests dyan, ito ha, check ko lang. Ito, babasahin ko. Yung mga naging guests dyan, mga big stars din eh. Nandyan sina Mika and Brent. Over October, Arthur Neri, Parokya ni Edgar, Kamikaze, of course, si Bamboo, ayan, at saka yung Cup of Joe. Siyempre yung sikat na Cup of Joe ngayon ang finale, di ba? Pero bilang ang Bini ay isa rin naman talaga sa mga tinitili ang performers. So second to the last sila. Kaya lang, eto nga yung chika ng ating reliable source na nandun mismo sa ginanap na event. After daw nung last performance ng Bini, bago yung kanilang last number,
remember, ay etong si Mika, itong si Aya, ay biglang nag-iiyak sa backstage. At nagulat yung mga nandun, syempre, bakit nag-iiyak si Aya? Oo. So, nung tinanong nung aming source, yung production staff, anong nangyari? Bakit may ganon? Well, eto pa lang si Aya ay may anxiety attack. So, hindi lang naman ito actually yung first time na nangyari kay Aya yan. Yung mga previous concerts din pala ng BINI, nagkaroon din ng mga ganitong attack si Aya. Parang pag na-overwhelm siya, tapos meron siya yung ganito na kapag nakikita niya sobrang suporta sa kanya ng mga fans, nagiging emotional siya, tapos nagkakaroon siya nga ng takot, na mga parang kung paano ba siya tatanggapin ng mga tao. May mga ganun siyang moment sa buhay niya. Kaya yung last concert nga niya, ganun yung nangyari. So hindi na siya nakasama doon sa last prod nila ng BINI. Pero syempre, di ba, sabi nga, the show must go on, kaya yung mga kasama niyang BINI members ay tumuloy pa rin naman. At eto pa ang extrang chika dyan, guys. Eto pa nga, mukhang talagang itong BINI ay mabentang-mabenta, hindi lang sa mga bagets. Dahil ito namang si Jay Contreras ng Kamikaze, na isa rin sa mga performers that night, ay pumunta pa talaga sa audience para sigawan lang si Mika ng, I love you, Mika! Oh my God! Di ba parang alato ni Gonzaga kay Piolo Pascual? Ganun siya ka-fanatic. To think na, eto nga, iniintriga tuloy ngayon si Jay Contreras. Teka lang, di ba kayo ni Jackie Manzano, yung ex ni Anjo Iliana, ex-wife ni Anjo. Ngayon, si Jay Contreras na yung boyfriend niya. Na ang ex naman dati ni Jay Contreras, si Sarah, nakalimutan ko yung apelido niya, si Sarah. Yun, so matagal silang naging magkarelasyon nun. Pero eto nga, siguro parang last year yata o last 2 years, nung mabalitang si Jackie Manzano na yung kanyang bagong girlfriend ngayon. Pero eto, bakit sobrang open si Jay Contreras, ha? Sinisigaw niya talaga yung, I love you, Mika! O, diba? Ganyan po kalakas ang effect ng BINI sa mga fans. At saka malay natin, diba, sa susunod, pwede silang mag-collab. Diba? Why not? Kaya, nako, abangan na lang po natin sa mga, sa mga future concerts nila, diba? Yun lang, hindi natin nahingi ang reaksyon ni Mika tungkol nga dyan sa pagka-fanboy ni Jay Contreras, diba? Pero syempre, yung mga banda, alam na natin, matinik sa chicks yan. So watch out ka rin, Jackie, ha? Naku, tinakot na talaga natin si Jackie Manzano. At eto naman, yung last item natin, mainit-init pa, guys, bagong-bago. Dahil eto nga, just a few hours ago, etong si Nadine Lustre ay na-interview ng media nung sinamahan niya si Congressman Laila De Lima dito sa Congress. At na-interview siya at natanong tungkol sa kanyang pagsuporta before kay VP Leni Robredo. So may nagtanong sa kanya, Nadine, if ever bang tatakbo uli si VP Leni sa pagkapangulo, susuportahan daw ba uli niya? At ang direktang sagot ni Nadine, very straightforward talaga si Nadine magsalita. Of course, sabi niya ganyan. Definitely, sabi niya. And dinescribe niya pa si VP Leni as the best president would be, di ba? Kasi nga, sana kung si VP Leni nanalo, ay baka iba yung kapalaran natin ngayon. Pero syempre, ganun talaga ang buhay. Hindi natin masasabi kung ano mga nangyari. Pero ayan na nga. At sa kanya naman, sa opinion niya at sa paniniwala niya kay VP Leni, hindi nagbabago yon. Talagang buong-buo yung tiwala niya at yung suporta niya. Kaya if ever natatakbo nga uli si VP Leni, willing naman daw siyang sumuporta at i-endorso ito at kung saan-saan pa makarating. Kasi actually last election, isa si Nadine sa mga talagang very vocal sa pagsuporta kay VP Leni. At dahil nga sa nangyayari ngayon, eto na naman, nabubuhay na naman, di ba? Dahil parehong pinai-impeach si PBBM at saka si VP Sara. So ngayon may mga nagtutulak na naman kay VP Leni na baka ito na talaga. Baka ito na yung chance para i-prove mo yung kaya mong gawin. Hindi man siguro totally ma-eradicate yung corruption dito sa Pilipinas, pero baka naman sakaling kahit pa paano, di ba, bumaba or ma-lessen yung mga
naglalakas ng loob na corrupt officials, di ba? So, ngayon, I'm sure, bukod kay Nadine Lustre, marami pang lalabas dyan, like sina Vice Ganda, di ba? Mga naging open yan, sila Ann Curtis. Oo. Ito lang ang worry ko ha, kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, minsan kapag masyado kang open sa iyong beliefs, lalo na sa mga pagdating sa politika, di ba? Minsan sila rin, kahit silang mga celebrities, napupolitika rin. Kaya yun lang ang worry ko for Nadine. Baka naman dahil sa pagiging open niya sa pagsuporta kay VP Lenny, yung kanyang mga projects, yung mga movies niya, baka lang maapektuhan. Pero sa tingin ko naman kay Nadine, dahil talagang may paninindigan siya at kapag sinabi niya ay tinutuloy niya, hindi naman matatakot yan, di ba? Ang mahalaga, yung meron siyang personal beliefs niya at pinanindigan niya yung kanyang mga sinasabi. So, ayan na. Good luck na lang, Nadine. And natutuwa ako na, saludo ako sa'yo na at least meron kang paninindigan sa sarili mo. Hindi ka nag-play safe. Ayan. Nako, napakabilis naman ng ating chikahan. Naka 15 minutes na agad tayo ng ating show. So, nandito na tayo sa batian portion dahil ang dami pong kahapon nagsabi sa akin na, Ateng, batiin mo naman kami sa show mo dahil nag-abang talaga kami. Kaya, nagpapasalamat ako. Nag-trending din tayo kahapon dahil sa mga nag-abang pong friends natin. At ito na nga, batiin na natin. Unang-una, hindi ko nabati kahapon si Ma'am Ana Marie Bonifacio na nakatutok at sabi nga niya, nanonood sa atin everyday. Ang aking good friend na si Mary Jade Patenya. Si Maring Liza Indaya na nagchika sa akin ng tungkol dyan sa nangyari sa Bini. Si Rain Escanio na halos araw-araw ay katsikahan ko rin. Ang aking cousin na si Romel Navida at si Ate Beth Sinense sa Morong Bataan. Si Teacher Elenita Mata, ayan ang aking BFF, si Malu Bozar, Mary Jane Fabi, Atila Bartolome and Family, Annalyn Diaz, nasa Dubai ngayon, Laura Bukaw, Daniel Malikdem, and Melanie, ayan, hello, hello, sabi nila talagang nag-aabang sila ngayon. Okay, si Teacher Raquel Reyes of PBB, of course, na laging nanguhula sa ating blind items sa Spill the Bee. Ayan, si Teacher Yoli Santos din, na nagtatanong sa akin, sino yung mga blind items mo, Ateng? Ayan, maraming salamat. Ang aking cousin na si Jenjen na ito naman, grabe, gold medalist guys. Oo, gold medalist kasi talagang nahuhulaan nyo yung ating blind items. Okay, si Maring Lori Junicio, pagaling ka Maring Lori. Ayan, si Maring Fay Makalinaw at saka si Karen Tuazon. Of course, Atening Fachua, Lani Oyardo at si Archie Liao. Ayan. At saka sa aking glam team, si Mabel at si Jenny, laging nakasuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo. At bukas abangan nyo uli ang ating chikahan dito sa Bulgaran na. Thank you guys. Ingat po tayo. Have a happy Tuesday.